Ang hindi ko maintindihan sa nagreklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay nito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang versyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Yung pakalan po na may blanco, na may napirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Na ulitin ko, kulang-kulang ang mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakikita naman kahit walang microscope. SP, dun sa pinirmahan nyo, walang blanco. Wala. Sa nakita niyo po, ano po yun? Ano po yung dokumento? Hindi ko alam. So ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Totoo lang hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionan. Dahil sa tinagal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba? May substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayo magulat sa mga dagdag pang
mga kwento, atake o pagpula tulad nito dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti. O, tamo, biglang kayo naman yung naubos yun. Ngayon, Patay Kasi na sabi yung mo na parang project. wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya, namang reason? sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa Enrolled Bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinitutuon na namin ng pansin. Dito sa 1979, anong effect nung... Ano yung 197? Yung teenage pregnancy. Okay. Anong effect nung withdrawal doon sa... Kasi nag-file din sa substitute bill ngayon. Ano magiging effect? Natanong niyo ko nung una kaugnay nito kung pabor ako o kontra. Ang sabi ko ay sa kasalukuyang bersyon, kontra ako. Pero sabi ko din, kung naipaliwanag at nai-distribute yung aming sagot, ito'y sumasa ilalim pa sa kasalukuyan sa proseso ng legislasyon. It's still subject to the procedure of legislation, the rigors of legislation, which among others include debate, interpellation, and amendment. So, wala pa namang botohan sa final na bersyon. Sa araw na ito, naghain ng intensyon si Senator Risa na palitan. Yun na una niya nang inihain na hindi ako sangayon. At aminin ko, sabi ko nga din sa aking press statement doon nakaraan, nagsumiti ako ng mga panukalang amendment sa kanya. Na karamihan naman yata ipapasok niya sa substitute bill bagaman hindi ko pa nakikita. Aantabayan na namin yun. Pero ang bagong development din ay yung withdrawal ng ilang mga senador na hindi ko pa rin nakikita dahil nasa plenaryo pa ako, nasa baba ako kanina. Titingnan, susuriin namin yan pag nabasa ko na yung sulat ng mga nag-withdraw ng mga senador at kung may epekto man ito o wala. Sir, under the procedure, pag nag-withdraw yung mga nag-sign, ibabalik ulit sa committee. Depende kung ilan. Parang 4 na po. Majority na rin. 7 na. Depende kung ilan at kung majority na base sa komite. At kailangan din suriin dahil minsan may mga joint committee. Sang-ayon sa aming rules, kung pupunta tayo dyan, ang binibilang ay yung miyembro ng lead committee. Hindi pwedeng double count. Kasi di ba, refer to the committee on, kunyari, health, finance, and kung ano man. Hindi ito total yon kasi minsan may mga miyembro ng 2 at 3 komite. Ang titingnan ay yung bilang at dami ng lead committee. Sa kaso nito, ang lead committee ay Committee on Women. Pero sir, nag-manifest na si Senator Risa, sir, diba, na may substitute bill siya. So kung substitute bill, yung level nun, it remains in the plenary, sir? Babalik. O balik sa committee? Yes, kung substitute bill. Pero hindi ko pa nga hindi ko pa na kasi nababasa yung letters of withdrawal at kung ilan eh. Pero parang ginawa ko, kung napapansin nyo,
Yung right sizing bill, nag-substitute ako without prejudice to interpolation. Parang pagdebatihan namin, ito na. Plenary na yun, sir. Plenary yun. Ginawa din yan ni Senator Mark Villar dun sa right-of-way bill. Imbis na debatihin siya, mag-interpolate ni Senator Coco ang minority sa mga probisyon na pareho naman kami nag-aagring mali, pinalitan na agad para klaro na na hindi naman tayo nagkakaiba, pareho naman tayo. So, ginagawa yan at nagawa yan. Hindi ko lang nga malaman sa ngayon, sabi ko nga, yung epekto kung meron man, yung withdrawal. Dahil hindi ko pa nakikita yung sulat. Pero SP, yung substitute bill, hindi siya produkto ng committee report. Paano? Hindi siya produkto ng committee report. So, ang tingin ko, inuunahan mo na yung mangyayari. May nakikita hindi ko pa kinoconsider. Double prejudicial ang posibleng lumabas. Double prejudicial question. Ang wini-withdrawhan ay yung luma na pinapalitan naman na. Pero pwede pa bang palitan kung wini-withdraw na? So, isa yun sa mga bagay na tatalakayan ng Committee on Rules kung sakasakali. Kasi di ba, parang halos nagsabay eh. Halos nagsabay eh. O reaction yung isa sa isa. Hindi ko lang malaman kung anong nauna, kung chicken or the egg. Kasi sir, di ba kung substitute bill daw, wala siyang committee report technically. Hindi, meron. Kasi authorized naman yung chair. Para ako, para yung sa right-of-way, yung committee ni Senator Mark. The chairman is authorized to introduce an amendment by substitution. Based on... It's actually an amendment by substitution. The introduction of a substitute bill is actually an amendment by substitution. Kasi nasa floor na to eh. So, imbis na magdebate tayo, sabi ko, hindi, babaguhin ko yan. Hindi, tatanggalin ko yan. Hindi, wala na yan. Mag-amendment by substitution siya para pagdebatihan na nila yung aktual na provision na gusto na nung chairman matapos niya magbago ng posisyon. So mapapabilis nun yung debate dahil maliliwanag nun, may pagdedebatihan ba tayo? Wala na. Dahil baka naman mamaya lahat ng objectionable na mga parte ay tinanggal na bago na. So double prejudicial nga siya. Nag-withdraw base sa unang bill pero baka naman doon sa bagong person ay okay na. Na pwede sir sabihin yung substitute bill ay product nung sa discussion natin sa committee. Kaya, okay. Well, sinabi ni Senator Risa na siya'y nakikinig. Siya'y marunong makinig. Siya'y hindi naman nakaukit o nakasulat sa bato yung kanyang mga ni-report out. At ang tingin ko ron, isang mapagpakumbabang attitude, ika nga sa trabaho niya bilang chairman ng Committee on Women, na hindi niya inaangkin lahat ng talino sa lahat ng bagay, particular sa panukanang batas na yan. So sir, maasa ka na doon sa substitute bill, makonsider yung mga proposed amendments? Yun ang inaasahan namin, pero hindi ko pa nakikita ng kompleto. Pero, at sabi ko, ikaw yata Seri yung tinext ko, di ba, na ang sagot ko, no, doon sa kasalukuyang version ng bill, pero may mga pinanukala ko. At sumasailalim pa yun sa rigors of legislation. So, tingnan natin kung ano magiging pinang version. Doon ko pa lang masasagot, ang boto ko ay no o yes. Sir, ba't marami kang amendments? Paano mo i-describe yung kasalukuyang forma ng bill? Sinubukan ko linisin at tanggalin yung mga provision na wala namang gaanong kinalaman sa adolescent pregnancy. Generally, paano ko ba i-describe? Generally, yung mga irrelevant para sa akin, sa pananaw ko, irrelevant na mga provision sa adolescent pregnancy. Basically, provisions that pertain to anti-discrimination and the various genders. Kasi sa pagkakaalam ko, isang gender pa rin naman. Ano man ang iyong pananaw sa buhay ang nabubuntis. Sir, yung sa national budget, sir, Parang hindi kasi sigurado rin sa... Yes, ma'am. sabi ni Presidente, sub-optimal yung budget, kaya may mga naliligo doon na allocation. Well, wala naman talagang perfectong budget. The budgetary procedure is about allocating scarce resources. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasaysayan ng anumang bansa, kailan ba naging siksik at tiglig ang pera ng bansa para sa budget niya sa kasalukuyang taon? Palagi naman kulang eh. So it's about allocating scarce resources. Number 2,
I'm actually encouraged. Actually, gusto ko yung nakikita ko na aktibong nakikilahok ang Pangulo, ang Executive Branch. May mga nagpaplanong magdemanda, kaugnay ng ibang provision, aktibong posibleng makilahok ang judiciary natin. Aktibong nakilahok din, nagbigay ng mga opinion, bagaman ng ilan ay hindi naman base sa aktual na datos na natanggap ng Kongreso kaugnay ng budget. Pero natutuwa ako, nagagalak at encouraged na aktibong nakikilahok ang bawat ahensya ng pamahalaan, bawat branch ng pamahalaan sa pagbalangkas at sa pagpapatupad ng national budget. At least nakikita natin na hands-on ang ating Pangulo sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang trabaho, sa pinakamahalagang batas na pinapatupad niya bilang executive ng ating bansa. So but whatever happens to the supposed to be power of the purse ng Congress? Ulitin ko, it is Congress that provides for the items. It is the President's decision as to how to execute it. I'll give you an example. Ano ba ang kapangyarihan ng Kongreso? Ilista yung mga item na gusto niyang gastusan, tanggalin yung mga item na ayaw niyang gastusan. Ang Pangulo, kaya nga separation of powers ang tawag dyan, kaya nga checks and balances ang tawag dyan, walang malaki ang lamang, halos pantayan. So ang Pangulo, hindi pwede magpondo nang hindi pinondohan ng budget. Pero pwede siyang mag-augment mula sa savings na ayaw niya nang ipagpatuloy. So halimbawa, merong pinondohan ng Kongreso na ayaw niya, hindi niya gusto. E then magdedesisyon siya, huwag ipatupad yan. Hindi na natin kailangan yan. Nagbago na yung pangailangan ng gobyerno mula nung pinasayan. Yung savings mula doon, pwede niyang gamitin para i-augment ang anumang item sa budget na tingin niya ay mas kailangan at mas may panawagan ng panahon na gastusan. So, kapangyarihan niya yun at malaya siyang gawin yun. At siyang ginagawa niya ngayon. At ulitin ko, kinagagalak kong nakikita yun. Hindi ko pinakalugod yun. Hindi ko tinuturing insulto o sampal sa Kongreso yun. Dahil kasama yan sa interplay ng separation of powers at checks and balance na nagpapatunay na matatag, malusog, bibong-bibo ang demokrasya sa ating bansa. Kung saan, hindi kayang diktahan ng Pangulo ang Kongreso at hindi rin naman under ang Pangulo sa Kongreso. Ayaw nyo ba nun? Gusto ba nyo sunod-sunuran palagi ang Kongreso? Di ba? Minsan ayaw nyo nun. Pag hindi naman sumusunod, sabi nyo, ayaw nyo rin. Alin ba talaga? Ako yung laro nung sa pagitan ng dalawang branches na yon, yon ang simbolo ng isang matatag at malakas na demokrasya. Saan nyo lang ba na-describe na sub-optimal ang isang pambansang budget? Meron ngang budget na, hindi ba, meron ngang budget na narianak. Ilang beses na. Dahil sa level pala ng Kongreso, hindi nakatanggap-tanggap, kaya hindi pinasa ng Kongreso. Mas malala pa ngayon. 2 o 3 beses na nangyari yun sa kasaysayan ng ating bansa na walang budget na napasa ang Kongreso in time sa pagpasok ng bagong taon. Sir, pag ganun, may mga binabago sa Presidente, mga criticism dun sa budget. Pero sabi niyo ng BICAM, sinundan ninyo yung design ng Presidente dun sa budget. Diba? Kaya nga sabi niyo, it's not because you are subservient to the President, but because sinusundan niyo yung programa niya. So bakit yung nililikodan niya yung budget? Anong pinanggagalingan ng katanungan yan? Isang ehemplo lang bibigay ko. Binawasan ng Kongreso, halimbawa, yung computerization budget ng DepEd dahil nakita namin sa sinumiting datos ng DepEd mismo na meron silang humigit kumulang 34 na bilyong pisong halagang computer mula noong 2022 na hindi pa nila na-implement. Na ni isang computer mula sa pondong yon ay hindi pa nabibili. Ba't pa namin dadagdagan uli? So nilagay namin sa unprogrammed fund yung 10 billion. 12 billion dapat, nilagay yung 10 billion sa unprogrammed fund, may naiwan na 2 billion. Marahil nakita rin ng Pangulo yon dahil binito niya yung nilagay naming 10 billion sa unprogrammed fund. Dahil baka nga naman mamaya sobra-sobra sa totoo lang. Sa totoo lang, madaling magreklamong kulang at wala, sasabihin kawawa naman yung mga bata, pero kung kawawa yung mga bata, ba't naghintay kayo hanggang ngayon mula 2022, ni isang computer, wala kayo nabibigay? Sa totoo lang, kung mag-order sila ng computer na ang halaga ay 35 billion, may supplier ba na kaya mag-supply nun?
Hindi lang yun. May internet connection lang ng eskwela natin, 2%. So, sorry, hindi naman pinag-aralan, tiningnan, sinuri, may pagkakaiba ng pananaw. Yun ang check and balance sa pagitan ng Kongreso at ng executive branch. Kung may hindi sang-ayon, pwedeng ihain sa korte at magpapasya ng husgado. So, ibig dun lang sa, ang understanding ni, well, ako, namin yung budget, sabi niyo ng BICAM is, ito yung budget na isinunod sa gusto ng Presidente. So, bakit umaangan ngayon ng Presidente? Ang malaki Isinunod sa latag ng BICAM? Hindi niyo ako in-interview ng BICAM. Kung ano yung priority, Yung ang isunod yung- sa priority ng administration. Oo. Naayon sa priority. So, Priority namin programs. yung ng BICAM na... Dun sa speech ko doon. Oo. Oo. Oo naman, sang-ayon naman talaga. Ang pinag-uusapan natin ay yung mga individual na programa. Dahil siyempre, tingnan nyo ha, yung NEP pinropose ng DBM, dapat nagkasundo na sila, di ba? O bakit yung mga ahensya lumilinya sa amin at nangihingi ng dagdag, gustong tanggalin to, gustong dagdagan to, ba't di nila hiningi lahat sa DBM yon? Di ba? Di ba dapat sa panig nila, tapos na yon? Wala nang departamento o ahensyang maungulit sa amin. Tanggapin niyo yan. Panig niyo yan eh. Bakit ganun? Hindi nga nila tinatanggap eh. So, sa level ng Kongreso, umapila siguro sila sa DBM, hindi na pakinggan o bahaging napakinggan, umapila sa Kongreso, hindi na pakinggan, bahaging pinagbigyan, umaapila na naman sa Presidente dahil may kapangyarihan niya ang Presidente, mag-augment at mag-realign tulad ng constitutional commissions, tulad ng Supreme Court, tulad ng Kongreso. May kapangyarihan kaming mag-realign sa aming budget. Kaya lang sa parte ng Presidente, buong executive branch ang pwede niyang gawing savings, mag-realign at mag-augment. Specifically yun sa ginawa sa PNP na yung IT budget, yung pambili ng computer speaker sa PNP, pinarutos ng Presidente na ibalik sa Hindi ko alam yon. Hindi nang galing sa Senado yung panukalang amendment na yun. Si Presidente. Narinig ko rin yun nga sa social media. O pwede po ba gawin ng Pwede. Presidente? Pwede. Na hindi inilalagay sa savings yung pondo ng PNP. Direct na within the PNP, i-juggle yung pondo. Sinordcut mo lang yan. Sinordcut mo yan. Savings muna yan sa ahensya bago i-reappropriate ng DBM. Sen, clarify ko lang. Yes. Ano mangyayari sa SB 1917? Ano uli yan? What's going to happen? Kasi di ba nag-withdraw? Okay. At least 6 senators. What's going to happen? Nasagot ko kanina yun. Dalawa ang nangyari ngayon kaugnay sa panukalang batas na yan. Nag-manifest si Senator Risa na siya ay maghahain ng substitute bill. Sabi niya, pinakinggan niya at nakinig siya sa mga pagtutol at marunong daw siyang makinig. So maghahain siya ng substitute bill. Sa parehong araw na ito, may ilang mga senador na nag-withdraw. Hindi ko pa nakikita yung sulat dahil nasa plenaryo ka nagpe-preside. Titingnan namin yung epekto niyan. Bakit? Parang double prejudicial question ang lumalabas. Ibig sabihin, ang wini-withdrawhan ng mga senador ay yung original na bill na binawi na ni Senator Risa o sinabi niyang babawiin niya at papalitan ng mas bago, mas malinis, mas maayos siguro. Pero pwede pa bang gawin yun kung nag-withdraw na yung 6? Umabot ba yan sa mayoriya na makaka-apekto dun sa bill, dun sa pananatili ng bill sa plenaryo? Yun ang titingnan pa namin dahil hindi ko pa nakita kung ilan yung nag-withdraw at kung yung nag-withdraw ba ay kabilang dun sa mother or main committee na nag-handle nun. Sang-ayon kasi sa presidents ng Senado, nangyari yun ilang beses lang o ilang konting beses lang na nag-withdraw at ang nangyari ay nabalik yun sa komite para mag-file ng substitute bill. Ito parang nauna, nahuli, nagsabay yung dalawang bagay na yan. So haharapin namin yan siguro sa mga susunod na araw. So limbo pa siya. We don't know yet. It is going to be going back to the committee or... Well, whether it goes back to the committee, the end result will be a substitute bill. So, hindi naman in limbo, pero ang dulo nun ay substitute bill. Ang tanong lang ay, substitute bill na ba siya sa plenaryo hindi na ibabalik sa komite? O substitute bill ba siya na kailangan papirmahan muli sa mga miyembro bago mahatid sa floor? Pero, ang dulo nun, kung matutuloy ito, substitute bill pa rin. Sir, yung Okay na. Ay. right sizing aabot na with 13 days left. Susubukan namin pilitan dahil simple,
Yung right sizing, optimization bill, binago na nga, di ba? Kasi masyado na negative yung right sizing. Yung optimization bill, outline lang naman yun eh. Hindi sinasabing, oh ito, tatanggalin natin ha, ito, wala na to. Outline yun. Sinasabi nun kung gustong gawin ito ng Pangulo. Ito ang mga requirement bago niya magawa yan sa isang opisina ng executive branch. Hindi niya ito pwedeng gawin sa mga teacher, police, sundalo, at healthcare workers. Hindi kasama ang Kongreso, ang Constitutional Commissions, ang Judiciary, ang militar. So outline lang ito ng pwede at hindi pwedeng gawin ng Pangulo kung gusto niyang mag-optimize ng bureaucracy ng pamahalaan. Hindi ito batas na nagsasabing ito, dapat gawin na ng Pangulo yan. Hindi. Kung gustong gawin ng Pangulo, ito ang dapat niyang sundin at sundan bago niya magawa yan. At maglalagay kami ng sunset clause. 3 o 5 taon. Hindi naman pwedeng habang buhay na nakahalumbitin yan sa mga opisyal sa leeg ng mga opisyal ng gobyerno. Dapat umabot at dumating yung panahon na matapos yan. So, clarification, walang parang mass retirement. Wala. At ang layunin nito ay, sabi ko nga, niliwanag ko sa committee hearing, hindi ibig sabihin ng optimization ay magbabawas. Isang ibig sabihin din ito magdadagdag, pero sa tamang mga lugar. Parang paglaki lang ng katawan yan, dapat sa tamang lugar, hindi sa maling lugar. So sa pamahalaan, ganoon din. Fokusan natin yung mga tama at kailangan nating mga posisyon at trabaho. Huwag yung mga maling posisyon at trabaho na nagkataon lamang na naipon dahil sa kapabayaan o kawalan ng atensyon o pag-aaral. Wala akong pinapatamaan. Walang personal. Wala nga akong... Nagsiyamak sa siya eh. Nauna na nga ako. Ay, pumayat ako. Sir, since wala kanya nagre-request din, isa-certify daw ba as urgent? Alin? Yung Hindi naman namin usually hindi naman namin may kasunduan kami unwritten ng minority na, di ba, nagko-question kasi palagi si Senator Coco, anong kina-urgent yan? Di ba, pwede pa naman, may oras naman. So, sang-ayon naman ako doon. So, hanggat maaari, gugugulan namin ng sapat na panahon para ma-debate ito, dumaan sa proseso ng legislasyon na hindi kinakailangan sumasagasa doon sa 3-day rule bago namin ma-third reading yan. Pero sa ibang panukalang batas na kailangan talaga, na hindi ko pa naman napagdadaanan, gagamitin ko yun pag kinakailangan. Sir, of the 23 senators, meron nag-indicate ng support doon sa bill. Which bill? Sa optimization. Oo naman. pero bulong-bulong lang. Hindi, sa dulo naman pagbubutuhan natin. Sir, bigay na power sa presidente na parang abolish. But you have to understand, the president has that power right now. The president, under the revised penal code, has the continuing authority to reorganize the executive branch. Pero yung mga In fact, the very first question I asked the DBM is, why do you need this? Well, according to them, they need this principally because they are not authorized to offer a higher separation pay to those who may be affected. So, hindi kompleto yung pwede nilang ibigay dun sa maaaring maapektuhan. ano daw assurance na hindi maabuso yung ganong power na bibigay sa presidente? Anong assurance din ba natin kung wala ito na hindi inabuso ng mga nagdaang Pangulo yung kapangyarihan yan, hire ng hire, dagdag ng dagdag, kung kaya't sobra-sobra na tayo pero kulang pa rin ang police, kulang pa rin ang teacher, kulang pa rin ang mga doktor, pero sobrang dami ng empleyado ng pamahalaan. Wala rin naman eh. Hindi ba ito'y hakbang sa tamang direksyon na kumuha tayo ng dagdag na empleyado ng pamahalaan na kailangan natin? Ulitin ko, police, teacher, doktor, nurse, to name a few. Imbes na halimbawa, puro utility items na walang QS para lamang maging permanente sa gobyerno, pero yung trabahong ginagawa, trabahong IT, matataas na trabaho. Bigyan natin sila ng karampatang sweldo sa mas mataas na trabaho na ginagampanan nila dapat. Okay.